una nating itatopic, siyempre West Philippine Sea ho, mga bossing. Naku po, nahahalata na ho ang pagkakaiba ng pamumuno ng dating Pangulong Duterte at pagkakaiba po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba, pambansang nanay survivor? Nakikita niyo po ba ang malaking pagkakaiba at Bong and Pets TV nung dalawang administrasyon kung paano nila hinawakan o kung paano nila pinamunuan ang problema dito sa West Philippine Sea? Ako, kitang-kita ko yun. Yung isa at yung mga nakaraang administrasyon, ay nako, wala, no? Para lang ho tayong aso na sunod-sunuran. Pero po, itong administrasyon na meron tayo ngayon, mga kababayan, ay yari. Hindi uubra yung pambubuli ng China. Di ba? Ano sabi dito ng mga eksperto? Hindi gaya ng dati. Maritime law expert satisfied with Marcos stand on West Philippine Sea. Sabi ni Cons, Marcos save West Philippine Sea. Yan din po ang nakikita natin, mga kababayan. Nung mga kaibigan, mga katsokaran natin dito na mga kakamping, kaya po sila sumasaludo at sumusuporta sa trabaho ng ating Pangulo. Hindi po kasi basta-basta lang na parang chuchu tayo o parang aso tayo ng China. Na ang sasabihin pa ho nila, naku, nung panahon namin, yung nakaupo dyan, walang ganyan na walang ganyang ingay, walang ganyang bantaan, walang ganyang bulihan, no? Paano ho magkakaroon ng ganon, mga boss, kung tayo po sunod-sunuran lang sa kanila? Pumapalag po ang ating presidente ngayon, mga bossing. At hindi po hahayaan na mawala ang karapatan ng Pilipinas tungkol ho sa West Philippine Sea. Ituloy ko ha. Sabi dito, a maritime law expert from the University of the Philippines, UP, has expressed satisfaction with the Marcos administration's action concerning the West Philippine Sea issue. Ayan ba? Ayan ba? Yung sinasabi nung mga bagong dilawan, nung mga bagong mga wala ng puwang din ho sa politika ng Pilipinas. Yan ba yung sinasabi nyo na weak leader? Biruin nyo, simula pa lang nung eleksyon, binabanatan nyo na ang Pangulong Bongbong Marcos. Weak leader, walang alam, pero ano ngayon? Mas nakakakuha ng suporta. Galing doon sa mga dating kalaban, doon sa dating mga kaasaran natin. Sila naka-move on na, yung mga kakamping. No? At dahil tapos na nga ang eleksyon, nakasuporta na po. Dahil tama ang nakikita nila sa ginagawa ng ating Pangulo. Hindi ho kagaya ninyo dyan sa mga dilawan. Yung mga bagong dilawan. Mga bagong dilawan. Sino? Mga DDS. Yung mga DDS ho kasi, ayaw namin kay Bongbong Marcos, kaya hindi namin susuportahan yan. Bakit? Yun lang ho, ayaw namin kasi gusto namin Duterte. Wala nang ibang ho paliwanag. No? Sabi ni Elena Manyalak, kumandidato ka pagka-presidente, kung mananalo ka, wag mga agaw ng posisyon, hintayin mong manalo ka para patas, sabi kay BP Sara. No? Tuloy ho natin ito, mga boss. Sabi ho dito, yung mga law expert is satisfied daw po sa pagtindig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In an interview with Billionaire News Channels, Agenda Primetime News, Professor J. Batong Bakal of the UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea also compared the action of the present administration to the action made by the Duterte administration. Yung kay dating Pangulong Duterte, napangakuhan ho tayo, pupunta doon sa West Philippine Sea. Although hindi naman ho natin hinihintay talaga na mag-jet ski siya at pumunta doon sa West Philippine Sea. Hindi naman yun talaga natin gusto. Ang gusto lang natin, magkaroon sila ng pagtindig ho sa usaping West Philippine Sea. Kagaya ng Vice Presidente. Hanggang ngayon ho, wala na. Mukhang matatapos na termino nila. Walang mark kung matatapos yung termino ng Vice Presidente. Di ba?
Mukhang sa kahuli-hulihan po ng pagiging vice-presidente hindi po magbibigay ng pahayag ang vice-presidente. Bakit daw ho? Kasi nga ipinagtatanggol nung kanya kapatid dahil hindi naman daw po trabaho ng vice-presidente ang magbigay ng komento patungkol sa West Philippine Sea. Bilang Pilipino na lang ho no? Satisfied naman ako so far kasi yun naman yung parang ini-expect natin na kaya nating gawin, na dapat nating gawin. Hindi kagaya nung previous administration na kapag may ginawa ang China, minsan sila pa ang nagja-justify. Oo nga. Ang hindi ko ho talaga makalimutan kahit araw-araw ko sabihin ho sa inyo mga bossing, yung mga mangingisda natin na kinuhanan ng malalaking isda, ang kapalit, Yossi. Sabi ng ipinagtanggol pa ng dating Pangulo na barter ang tawag dyan, no? Palitan ng produkto ang tawag dyan. Kapalit, Yossi. Biruin nyo ho yun. Yun yung sinasabi na sila pa ang nagja-justify na tama yung China. Di ba, Just Vincent? Sabi ni JMS TV, Boss Mark, napanood nyo ba yung balita sa PTV na nagsisimula nang magbenta ng bigas ng 29 pesos kada kilo sa Tacloban, tinawag na BBM rice? Nung kailan pa ba yun? 3 buwan na, mahigit. Meron ng 27 pesos na bigas. Mabibili Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Kadiwa ba yung tawag doon? Kung di ko nakakalimutan. Asan pa dito? Tuloy natin. Satisfied naman ako. So far, yun naman ang dapat nating ini-expect natin na kaya nating gawin at dapat nating gawin. Hindi kagaya ng previous administration na kapag may ginawa ang China, minsan sila pa ang nagja-justify. Pero ngayon, pinapakita natin, na hindi natin tinatanggap ito at kahit pa mas malaki sila, hindi tayo nagpapa-intimidate. Hindi tayo nagpapatakot sa kanila. Akalain nyo ho yun, mga bossing, tawag ho sila ng tawag na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Yun pala, makikita natin at mahahalata natin na mas weak leader ho pala yung dating Pangulo. No? Kasi sunod-sunuran lang ho. Tapusin ko pa to When asked by program host Maricar Bautista Batong Bakal said the deployment of Chinese largest Coast Guard ship dubbed the Monster in Baho de Masinloc last January 1 is nothing new. Para sa akin, ito ay pagpapatuloy lamang ng kanilang plano upang talagang tuluyang angkinin ang West Philippine Sea. So ito ay isang paraan, kumbaga, pinapalabas nila sa mundo na sila ang naghahari doon sa lugar dahil sila ang nakakapagpatrolya at sila ang nakakapagkontrol sa pamamagitan ng kanilang mga law enforcement vessel. So subalit mga kababayan, ang ating gobyerno pumapalag ho sa kanila, hindi ho hinahayaan na maging makapangyarihan. Si Baugbog, lintik ka, Baugbog tuloy yung nasabi ko. So yung pagpapadala natin ng mga barko ng BFAR, Bureau of Fishery and Aquatic Resource vessel, Philippine Coast Guard vessels, yung mga yun, yan ay isang paraan para nga i-counter itong mga palabas nito ng China. Pumapalago talaga, mga bossing. Sa tingin nyo kung ang administrasyong Duterte o kung si Inday Sara Duterte pa din kung si Inday Sara Duterte ang naging presidente at si Pangulong Bongbong Marcos ang naging vice-presidente, tingin nyo po may ganyang sagutan sa West Philippine Sea? Tingin ko wala ho. Tingin ko magkakatotoo yung sinasabi nilang tahimik sa West Philippine Sea. Bakit? Magiging aso tayo. Tuloy-tuloy lang po yung pagiging aso natin sa sa China, mga kababayan. Sabi ni Maricia Marsteller, mahirap ang mabait na magalit, kaya go Presidente BBM. Sabi ni Just Vincent, Inday Sobre Duterte. Inday Sobre, sabi niya. Kaya di ba kasama doon sa impeachment na ipinupush bribery? Di ba? Anyway, mga kababayan, yan po yung nakikita ng mga law expert natin na sila po ay satisfied,
maganda para sa kanila ang ginagawa ng administrasyon. Pero ho, para po doon sa mga DDS at mga Duterte, ang administrasyon po ay weak daw po, mga kababayan. Samantalang kitang-kita natin yung pagkakaiba na sila po ay walang ginawa nung panahon na sila ay nanunungkulan, 6 na taon, tahimik, ni hindi man lang ho ipinaglaban yung napanalunan natin sa UNCLOS. Di ba? Siguro kung si BBM ang nakahawak doon, kung si BBM ang unang nakatanggap noon, mga kababayan, eh ipinaglaban niya na agad yan. Pero kay dating Pangulong Duterte, wala. Papel lang daw ho, mga bossing. O, di ba? Papel lang daw ho, mga kababayan. Sayang, ano? Kung itinuloy-tuloy ho yun, mga bossing, malamang sa alamang ho, tahimik na dyan sa West Philippine Sea. Tahimik in a way na tayo ang nakakuha ng karapatan. Tayo ang nanaig doon sa karapatan, mga bossing. Akala nila, tahimik lang si PBBM. Mag-ingat sila sa taong tahimik. O, sabi ni Rafael Congreso, BP ka lang, wala kang magawa dahil hindi sinusunod ang boses mo. Di tulad kay BBM na boses ay sinusunod. O, di ba? Presidente at vice-presidente magkalapit ng ranggo, ngunit parang barangay lang, barangay kapitan lang si Sara, sabi ni Rafael Congreso.